Hi everyone! Welcome to our YouTube channel, Research Ready and Student Matters Hub by Doclin. Ang lesson video natin ay tungkol sa isa sa ginagamit ng mga researchers na uri ng mixed methods research. At ito yung tinatawag nating sequential explanatory mixed methods research. Kasi tatlo sila, yung basic na pinag-uusapan natin. At meron pang dinadagdag yung iba na pang-apat. So, yung una, sequential explanatory. Nauuna si quanti. Sumusunod si quali. Ito ay two phases. Pwede rin namang sequential exploratory. Meron tayong qualitative. Tapos gagawa ka ng theory o ng standardized instrument. Tapos meron kang quanti. Yung pangatlo naman, yung convergent or concurrent design, it's one phase, pinagsasabay mo yung quanti tsaka quali sa pagkandak mo ng data. At meron din silang tinatawag na emergent design, na yung researcher, and at the beginning, hindi niya intention na mag-mix methods, pero nakikita niya na habang nagkakandak siya ng data at nag-a-analyze siya, kailangan niya ng iba pang methodology. Okay? Now, madalas sa tanong, ma'am, is mixed method also a triangulation? Yes. Okay. However, it doesn't mean that always that if a study has triangulation, it's already a mixed methods. It depends on the intention. As mentioned by John Creswell, ang mixed methods ay may tinatawag na meta-inference. So pag sinabing meta-inference, this is a separate page or separate area in your research paper kung saan ini-explain mo anong nangyari dun sa corroboration, sa combination, sa mixing ng data mo ng quanti or at quali or quali to quanti. So anong naging result? Yun yung mix. Now, kung paghihiwalayin mo ang research questions mo, isa sa quanti, isa sa quali, hindi mixed method ang tawag doon. A mixed method is addressing one phenomena using multiple methodologies. So that's very clear. It does not mean that if you have quanti and quali in your SOP or statement of the problem or research questions, it's already mixed methods. Always remember the term. First, you have to know the intention of the researcher. Is the researcher really going to do mixed methods at the beginning? Then you have to check your research questions, because that's also an evidence if a research paper is a mix or not in the presence of the hybrid or integrated question. Thirdly, in the discussion of your research design and methodology, is it really the intention of the researcher to do mixed methods? And lastly, the findings. So there you will see if there is a mixed methods, because there is a mixing of the both methodologies or the different methodologies that had been used in the study, particularly in tinatawag nating meta-inference. What is mixed method according to John Creswell? Mixed methods involves two phases. First is the collection and analysis of quantitative data, followed by the collection and analysis of the qualitative data. The qualitative phase is used to explain or elaborate on the quantitative results, providing deeper insights into the findings. In other words, merong dalawang phases. Minention ko kanina ang sequential explanatory mixed method. Ang unang phase ay quantitative, ang ikalawang phase ay qualitative. So, pwede ba silang pagsabayin, ma'am? Siyempre, hindi. Kasi meron nga tayong term na sequential. So, pag sinabing sequential, in sequence. So, ang nauuna ay quantitative. So, paano ba ito, ma'am? So, sa quantitative, dapat makapag-identify ka ng iyong research design base sa iyong research questions. Kung inaalam mo ay relationship ng mga variables, that is descriptive correlational. Ngayon, kung magsasurvey ka lang ng opinion, that is descriptive survey. Ngayon, kung meron ka namang gustong i-compare,
pero hindi ka gagawa ng experimental, that is causal comparative. Meron kang programa na gustong i-evaluate, that is descriptive evaluative. Now, kung ikaw naman ay gustong malaman ang cause and effect relationship ng dalawang variables, pwede kang gumamit ng experimental research. So, pwede mong gamitin ang true experimental research kung saan randomly nag-a-assign ka ng experimental at control group. Kung gusto nyo pang malaman yung ibang discussions at information sa lahat ng nabanggit kong design, pwede nyong balikan yung aking mga video at makikita nyo doon kung paano ko i-discuss ang different research design for both quanti and quali. Okay? So ngayon, balikan natin yung sequential. So una, kailangan ka makapag-identify ng research design mo for quanti. Tapos, yung data collection methods mo. Ito ay base sa iyong research questions or SOP. So, pag sinabing data collection methods, meron din akong video para dyan. No, ikaw ba'y gagamit ng survey? Gagamit ka ba ng pre-test, post-test? Gagamit ka ba ng standardized instrument? No, ano ba yung mga gagamitin mong instrument na pwede para mag-gather mo yung data quantitatively? Okay? Quantitatively. So, kailangan mong ma-explain yan. So, gagawin mo yon, okay? Then, after nun, meron ka ng data collection methods. Kunyari, nag-survey ka. After mong mag-survey, meron ka ng data. So, ano na ngayon ang analysis na gagawin mo? Siyempre, gagamit tayo ng statistical treatment as part of the analysis. Meron tayong statistical analysis. Once meron ka ng data sa quantitative phase, you present it already in a tabular form, graphical form, depende sa'yo. And then you have to make an explanation out of it. Explain mo na siya, tapos tignan mo kung ano yung mga findings na na-derive mo doon sa yung quantitative phase. Tapos, once na meron ka na nun, ang susunod mong gagawin, gagawa ka na ng interview guide para sa iyong qualitative phase. So, paano natin yun gagawin, ma'am? Kapag tayo ay gumagawa ng mixed methods, tinitignan muna natin yung findings natin doon sa ating quanti. Kasi sabi ko kanina, na-analyze mo na siya, naka-tabular form na siya, nakita mo na yung findings ng study mo. Kadalasan ang hinahanap natin para makagawa tayo ng interview guide or questions para sa ating interview ay yung outliers. Okay, so meron kasing mga data doon sa ating quantitative findings that cannot be explained. And you have to have a different or additional methodology in order for you to do that. So gagawa ka ng interview guide or ng questions mo para sa interview base doon sa mga nakita mo. Ano yung mga outliers doon? May mga data doon na masyadong mataas, masyadong mababa, or walang movement yung data. So, parang on average, nakikita mo na halos pare-pareho ng sagot or ng statistical data yung naging findings ng iyong study. So, you can help that explain using a qualitative approach. Kasi palagi ko nga sinasabi, no, itong mga quantitative data na nakuha ng researcher, hindi naman siya magsasalita ng para sa kanya. Ang mag-i-interpret nito ay yung mga researcher, pero hindi tayo pwedeng gumawa or mag-imbento ng explanation kung bakit siya nangyari. So, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng ibang approach or methodologies para makakuha tayo ng additional data. So, after ng quantitative phase natin, let's proceed to the quali. Na-analyze na natin si data, tingnan natin yung outliers dun sa ating data na kailangan i-explain ng ating study. Gagawa na tayo ngayon ng interview guide. Ang ating questions ay magbabase sa result ng ating quantitative findings. Kasi ang qualitative phase, initially, it helps to explain the results of the quantitative phase. Yun yung intention. So, hindi tayo makakagawa ng qualitative question kung wala pa tayong quantitative findings. Kasi i-explain nga ni quali yung ating quanti. So now, sa qualitative phase or the phase 2, meron tayong interview questions base sa ating quantitative phase. I'll repeat, base ito dun sa findings na meron kayo sa quanti. Saka pa lamang kayo makakagawa ng inyong interview questions. Now, kung ikaw ay isang researcher, dapat makapag-identify ka din. Ano ang gagamitin mo
na design sa iyong qualitative. Commonly, ang ginagamit nila ay yung phenomenological. Okay? So, you can visit my past lesson videos about it. Sometimes, they also use case study. Kasi maraming klase yung qualitative. Depende kung ano yung intention ni researcher. Pero ang common na ginagamit kapag sequential explanatory ay phenomenological, either you're going to use heuristic or transcendental. Okay, so nakapag-identify ka na ng design, meron ka ng research questions. Now, marami pa itong prosesong sinusunod. Kung meron kang research questions, kailangan ipa-validate mo pa rin yan. No? Magkaroon ka ng pilot interview para ma-practice ka kung paano mo gagawin yung interview mo. Tapos meron kang data analysis, yung thematic analysis. Meron din akong lesson video on how to analyze your qualitative data. Because this is a very rigorous and very tedious job kung paano mag-analyze ng qualitative. Para maiwasan natin yung pagkakamali na yung raw data or yung mismong interview statements ng ating mga participants ang nilalagay natin doon sa ating paper. Okay? So next, after mo nang mag-interview, susundin mo yung mga proseso na ginagawa sa qualitative kapag ikaw ay mag-i-interview. So paano ba yun, ma'am? Ulitin ko, balikan nyo yung aking mga past lesson videos. Kailangan meron kang informed consent form, kailangan meron kang interview guide, no, at alam mo yung thematic analysis. Now, nakapag-analyze ka na ng iyong data qualitatively. Ang susunod na tanong, after mo siyang i-analyze, ano yung mga themes na nag-emerge doon sa qualitative data mo. So, kailangan mong makita yun. At yun, yung gagamitin mo para matulungan kang magpaliwanag ng iyong quantitative data. So now, paano ba man pine-present ang quanti at saka qualitative data kapag mixed methods? I have a separate lesson video for that. Paano ba ginagawa ang interpretation at presentation ng findings kapag quantitative at qualitative ang ginamit mo using mixed methods? Kasi meron din akong published paper tungkol sa mixed methods. Ang ginamit ko ay joint display. So, i-discuss natin yan sa ating next lesson video. Dapat meron tayong meta-inference kung paano natin siya gagawin. Isa pa, para malaman natin siyang mixed methods, kapag ang iyong paper ay walang conceptual framework, minsan, hinihingan ka ng procedural diagram. Okay? So, yung procedural diagram ang magpapakita sa readers mo kung paano mo ginawa yung iyong mixed methods, particularly sequential explanatory. Pero bago ko i-discuss yun, example na bibigay natin, ay discuss muna natin ano nga ba ang kahalagahan ng mixed methods research. Siyempre, number 1 yung triangulation. So, ang triangulation, hindi ibig sabihin ay tatlong method or tatlong perspectives ang gagamitin mo. Triangulation because you're going to use multiple methods or perspectives in gathering your data. You can use quanti or quali because sometimes your quantitative data cannot stand alone. It cannot support itself. It cannot also depend its own. So, kailangan niya ng additional data pa at yun ay gagawin mo sa pamamagitan ng qualitative. So, pangalawa, pwedeng sabihin natin na nakakatulong pa sa perspective para malaman natin kung useful ba yung ating mixed method is that nagkakaroon siya ng depth of understanding. So, kung ako yung reader ng paper mo, makikita ko at naikukwento mo doon, ganun pala yung nangyari. Kaya pala masyadong mataas, kaya pala ganito yung data niya, no? Nakikita natin ano ba yung perspektibo. Kasi sa quantitative, pagka nagkaroon ka ng questionnaire or survey questionnaire, sometimes meron pang gustong sabihin yung respondents mo or yung participants mo pero hindi nila masabi kasi wala naman dun silang way para sabihin nila. So nagkakaroon ka ng depth of understanding of the results and the findings of the paper. And it also encourages flexibility kasi meron siyang qualitative. Kasi sa qualitative, pwede mong i-adjust yung mga research questions mo depende sa pangangailangan ng iyong quantitative research. So, ganun siya ka-importante. Ngayon, discuss natin yung tinatawag kong procedural diagram. Sa iba dyan na gusto na mag-publish ng paper, hinahanap ito palagi ng mga editor. Hindi mo kasi siya matatawag na mixed methods. Isa pa, kapag walang conceptual framework, kung wala kang procedural diagram. So, magbigay tayo ng example. So, ito yung example ng ating procedural diagram.
No? Kung mapapansin niyo, meron tayo ditong phase 1 at saka phase 2. At kung mapapansin din niyo yung symbol na ginamit, yung phase 1, you have seen here Quan in all capital letters, and then you have seen Qual on phase 2 in small letters because it has a meaning. No? May ibig sabihin yan according kay Morse na yung paggamit natin ng symbol. So, ibig sabihin, if it is all capital letter here, the quan is given more emphasis rather than the qualitative. So, this is only 2 phases. As you can see, we have here the procedures na naman ginawa ni researcher para makuha niya yung kanyang quantitative data. So, meron siyang quantitative data collection. Nag-sample si researcher ng 215 respondents. This is specifically using stratified random sampling and simple random sampling. Nagkaroon siya ng validation of instrument kasi si researcher mismo yung gumawa ng kanyang research instrument. Nakuha niya yon sa mga iba't ibang books at published papers, and then i-customize niya or i-fit niya dun sa pangangailangan niya kanya research, kaya kailangan niya itong i-validate. Then, nag-administer siya ng survey instrument gamit ang Google Form. After niyang magawa ang lahat ng ito, nag-analyze na siya ng data. So, tingnan natin yung pagkakasunod-sunod. So, pag-analyze ng data niya, gumamit siya ng SPSS version 23. Particularly, gumamit siya ng person-hour correlation as an inferential statistic. Kasi importante ito pag nagbi-mix method ka, dapat talaga meron kang inferential questions. Then, gumamit siya ng Pearson R. So, obviously, ang gusto niyang malaman ay ang relationship ng variables. Pangatlo, nagkaroon na siya ng quantitative data results. Dun sa data results niya, na-identify niya yung outliers. Ano ba ang product ng phase 1? Ito yung lumabas. Tabled results on quality of work life and its correlation to performance and commitment. Tapos na siya sa phase 1. Pero, ang intention ng researcher ay gumawa ng mixed methods research kasi gusto niya pang i-explain ng mas malalim yung kanyang quantitative data. Kaya, nag-proceed siya sa phase 2 kasi yun naman yung intention niya. So dito sa mga tabled results, nakapag-identify siya ng outlier, so gumawa siya ng kanyang guide question. Nag-sample siya ng 20 or yung tinatawag nating purposeful sampling, selective or judgmental sampling ang tawag dyan sa qualitative. Meron siyang 20 at ang pinagbasihan niya ay yung kay Creswell. Na sinasabi ni Creswell na yung 5 to 25 participants are okay or agreeable into a qualitative research. So, meron na siyang guide questions based on outliers of the quantitative results. Tapos, nag-conduct na siya ng focus group discussion. So, meron siyang interview protocol na ginawa through Google Meeting. Nag-analyze na siya ngayon ng data niya after nung kanyang gathering. So, nag-interpret siya from emic to ethic, no? Cold to warm analysis. From the raw data to the analysis on the perspective of the participants, not the researcher. Kasi ang kanyang ginamit ay phenomenological transcendental. So, ito yung perspektibo ng participants, hindi ng researcher. Then, after niya na ma-analyze yung kanyang data, nag-conduct siya ng validation nito. Isa sa mga common na ginagamit para ma-analyze natin na na-validate natin yung ating qualitative data ay member checking or yung member strategy, kung saan babalik ka sa mga participants mo at i-confirm mo kung tama yung naging interpretation ng iyong qualitative findings. Meron din akong lesson video about member checking. I think dalawa yon, kung paano siya gawin at kung ano yung mga common mistakes na ginagawa pag nagme-member checking. Anong product ng PISTO natin? Thematize qualitative data. Now, ito yung pinaka-importante. Integration of results ng quanti at saka quali. It's either you expand, you confirm, or you discord. Yung ibang researchers, meron silang mga ibang term na ginagamit dito para magkaroon sila ng meta-inference. So, pag sinabing expand, nung nag-qualitative phase ka, meron ka natuklasan na hindi mo nakuha sa quantitative. Pag sinabing confirm, yung sinasabi ng quantitative phase mo ay pareho sa sinasabi ng quali. Or pag sinabing discord, magkaiba ng results ang quanti at quali mo. Anong product natin dito? Integrated discussion and implication. So, ganyan ang paggawa ng sequential explanatory mixed method. So, maaring matrabaho siya at hindi siya yung usual na ginagawa nyo bilang researcher na pagkatapos nyo mag-survey, mag-interpret kayo ng data tapos na.
Ito kasi mas nagkakaroon ka ng malalim na pangunawa at pagpapaliwanag dun sa iyong data na pwedeng makatulong sa iyo na mas maintindihan kung ano yung iyong research at mas maintindihan din nung nakikinig sa iyo kung ano ba yung naging findings ng iyong study. Meron kasing mga quantitative findings na napaka-doubtful kung tutuusin, no? Kung iisipin natin na paano siya nangyari. Pero kung meron tayong additional na pagpapaliwanag, depth of understanding, or explanation dun sa naging findings ng ating study, so maaring maintindihan kaagad immediately nang magbabasa kung ano yung ating research paper. Okay, so ako ay advised you na balikan nyo yung mga past lesson videos natin kung paano gumawa ng qualitative research at saka ng quanti, lalo na yung data collection methods at pati yung analysis. Kasi i-combine yung lahat yon para makagawa kayo ng mixed methods research, particularly sequential explanatory mixed methods. So dyan nagtatapos yung ating lesson video regarding sequential explanatory mixed methods. Sana nakatulong ito sa inyo kung papaano siya gawin. No? Kung meron kayong question at kayo ngayon ay nagre-research gamit ang mixed methods, pwede niyong ilagay dun sa comment section at bibigyan ko kayo ng advice kung ano yung pwede ninyong gawin. Kasi si ma'am ay naka-experience na at nakapag-publish na gumawa ng isang sequential explanatory mixed methods research. Please like, share, and subscribe our YouTube channel. And always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching, everyone. Bye-bye.